President Bongbong Marcos magiging chairman ng ASEAN sa 2026. Isang dakilang karangalan para sa sambayanang Pilipino bilang head of state ng ating bansa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itatalagang chairman ng ASEAN sa taong 2026. Isang patunay na matatag na liderato at pagkilala sa buong rehiyon sa kakayahan ng Pilipinas na mamuno. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahang mas lalo pang lalakas ang ugnayan ng mga bansang ASEAN sa larangan ng ekonomiya, seguridad at modernisasyon. Ang bagong Pilipinas ay handa ng magbigay ng bagong muka ng liderato sa Timog Silangang Asya. Ano po ba yung ASEAN? Yan po yung Association of Southeast Asian Nations. At si Pangulong Bongbong Marcos ang itatalagang leader ng ASEAN sa 2026. Nakita ninyo ang tiwala ng ating mga karatig bansa sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Ano kaya masasabi ng mga DDS at mga kalaban? Yung hanggang ngayon, bulag sa mga accomplishments ni President Bongbong Marcos. Sa bagay kung tutuusin, kukunti na lang po itong mga hindi naniniwala kay President Bongbong. Yung mga talagang gusto lang mang-agaw ng kapangyarihan, yung gustong iupo si Sara Duterte bilang presidente. Teka muna, akala ko ba malakas si Sara Duterte sa 2028? Bakit kailangan mang-agaw ng pwesto ngayon? Bakit hindi sila maghintay? At pagdating ng 2028, kung papalarin si Sara Duterte, di saka sila gumawa ng kahit na anong gusto nilang kabalbalan sa Pilipinas. Kung papayagan ng taong bayan yan. Dahil ngayon pa lang nakita na natin yung mga kabalbalan na ginawa ng mga Duterte. So nagpapatunay lang po ito kung gaano kahusay si Bongbong Marcos na mamuno ng ating bansa na kinikilala sa buong Southeast Asia. Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back to my channel. Meron pong lumabas na survey. Pero bago ko basahin yung survey na yon, meron po akong nabasang paglilinaw ni Senator Robin Padilla. Basahin ko po. Gusto ko lamang po liwanagin. Wala ni isa sa amin na nagmamahal at nagpapasalamat sa serbisyo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsasabing hindi siya dapat managot sa drug war kung siya nga ay may nagawang kasalanan. Mismong si Tatay Digong ang nagsasabi, kung may kasalanan siya, handa siyang harapin ito dito sa Pilipinas. Ang dapat na tanong dyan, sang-ayon ba ang mga Pilipino na mga dayuhan ang nagkakaso sa isang Pilipino at nag-aantay ng paghuhusga sa banyagang hukuman? Tama ba na nakapiit ang dating Pangulo ng Pilipinas sa isang kulungan sa ibang bansa? Isa pang tanong, may korte tayo at may kulungan tayo. Katunayan, may ilan na dating Pangulo ng Pilipinas ang nakulong at dumaan sa hukuman natin. Dito sa ating bansa, bakit naman pagdating kay FPRRD ay naiba? Payag ba ang mga Pilipino na ma-house arrest si PRRD sa ibang bansa kaysa nakakulong sa ICC? Payag ba ang mga Pilipino na iuwi siya sa Davao City at doon siya ma-house arrest? Pero naalala ko ang sinabi ni Rodrigo Duterte na handa siyang mabulok sa kulungan, handa siyang harapin ang ICC. In fact, sisipain niya ang mga taga-ICC na hanggang ngayon wala pa rin pong nasisipa. So ano itong sinasabi ni Robin Padilla na dapat dito ikulong si Digong? Ang kaso niyan, yung mga biktima ng EJK ay sa ICC nagpunta para maghain ng reklamo. So wala po tayong magagawa doon. International court po yun. Ibig sabihin, pwedeng doon maghabla ang mga biktima tulad dito ng EJK na alam nila na kapag dito nila hinabla si Digong ay walang mangyayari. Considering na ang ating Supreme Court ay halos lahat appointee ni Rodrigo Duterte. So ngayon, andun sa ICC sa Dahig, magiging patas po ang laban. Huwag na po tayo magmaang-maangan. Alam po natin kung anong klaseng sistema ng batas meron tayo dito. Na para sa akin, yan ang isa sa dapat nating ayusin, ang sistema ng hustisya sa ating bansa. Well, sagot po ng taong bayan sa mga katanungan ni Robin Padilla.
Karamihan sa Pinoy, nais managot si Duterte sa pagkamatay ng mga biktima ng war on drugs. Yan po ay ayon sa social weather stations. Karamihan sa mga Pilipinong na-survey kamakailan ng SWS ay gustong managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagkamatay na nauugnay sa drug war noong kanyang administrasyon. Ang survey na kinumisyon ng Strat-based Group ay isinagawa sa buong bansa mula September 24 hanggang September 30, 2025 na nagsample ng 1,500 adultong Pilipino na may plus-minus 3% na margin ng error. Napag-alaman sa survey ng third quarter 2025 ng SWS na 50% ng mga respondents ang sumasang-ayon na dapat panagutin si Duterte sa mga pagpatay na may kaugnayan sa drug war sa panahon ng kanyang termino, habang 32% ang hindi sumang-ayon, 15% ang hindi nagdesisyon, at 4% ang nagsabing wala silang sapat na kaalaman upang sumagot. Ang suporta para sa pananagutan ay pinakamataas sa Visayas with 54%, Metro Manila 53%, at Balance Luzon 52%, habang ang Mindanao, ang kuta ni Duterte, ay nagpakita ng pinakamababa sa 39%. Sa pangkat ng edad, naitala ng mga Pilipinong 55 at mas matanda ang pinakamalakas na panawagan para sa pananagutan na 62%, na sinundan ng mga 45 hanggang 54 sa 52%, Millennials 35 hanggang 44 sa 45%, at Gen Z na may edad 18 hanggang 24 sa 43%. Dumating ang survey habang tinanggihan kamakailan ng International Criminal Court or ng ICC ang apela ni Duterte para sa pansamantalang pagpapalaya. So, ano ang masasabi ni Robin Padilla na majority na mga Pilipino ay gustong makitang managot si Duterte sa kanyang mga pagkakasala? At siyempre, kung may balita sa ama, may balita sa anak. Sabi po dito sa balita, VP Sara, hindi ia-appoint si Ombudsman Remulla kung siya ang presidente. Dito pa lang sa title, bigyan ko na ng reaksyon. Natural. Bakit mo ia-appoint si Remulla kung ikaw ang presidente? Hindi mo naman kaalyado yan. Hindi mo naman kakampi yan. Siyempre, ang ia-appoint mo, yung alam mong pareho kayo ng wavelength. Na yan ang ginawa ni President Bongbong Marcos. Ngayon, porke kalaban ninyo yung in-appoint at natatakot kayo sa mga gagawing hakbangin ni Remulla, ika-counter mo kagad yan. Sabi ko sa inyo lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, kinokontra ni Sara Duterte. Kung siya daw ang presidente, hindi niya ia-appoint si Remulla bilang ombudsman. Ibinigay ni VP Sara Duterte ang pahayag na ito bilang reaksyon sa mga komento ni Ombudsman Boying Remulla kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng kanyang pamilya at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman pala natatakot si Sara Duterte na maungkat ang mga kaso nilang mag-aama dyan sa ombudsman. Una na lang yung SALN. Hindi ba nung panahon ni Ombudsman Martires, pinagbawal niya na ma-access ang SALN ng mga government officials? At yan ay simula sa presidente. Kaya hanggang natapos ang termino ni Rodrigo Duterte, hindi na natin nakita ang kanyang SALN. So, ganyan din ang ginagawa ni Sara Duterte ngayon. Pero tapos na po yan. Tayo po ngayon ay nasa SALN era na. Balik tayo sa panahon na ang mga government officials ay kailangang mag-submit ng kanilang SALN. Yan po yung Statement of Assets and Liabilities and Network. At dahil dyan, mauungkat yung SALN ni Sara Duterte, kailangan niyang kontrahin. Tapos ngayon, bubuksan muli yung kaso ng Pharmally kung saan malaki ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre, yung mga nakabinbin kaso ni Sara Duterte sa ombudsman, lahat po yan ay mabubuklat. Kaya ang kanyang naging reaksyon, natural, hindi niya ia-appoint si Remulla. Alam nga naman yung ia-appoint ng ombudsman ay yung maglalabas ng mga baho nilang mag-ama. Sabi pa niya,
Sa gitna ng usapin tungkol sa umano'y mga investigasyong isasagawa laban sa mga Duterte, sinabi ng Vice Presidente na kung siya ang Pangulo, hindi niya pipiliin si Remulla bilang ombudsman, bilang pagpapahayag ng kawalan niya ng tiwala sa pagiging patas at kredibilidad ng opisyal. Natural. Para sa inyo, hindi magiging patas. Ang patas para sa inyo ay si Ombudsman Martires, kung saan hayag-hayagang pinagtatanggol kayo at pinagtatakpan ang mga katiwalian na inyong ginawa nung panahon ni Duterte. Tapos na po yung era na yon, Sara Duterte. Panahon na ni Boying Remulla. Kaya handa-handa ka na kung paano mo ipapaliwanag lahat ng ilalabas na kaso ni Boying Remulla. Sabi pa niya, ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Yan, wala ka talagang magagawa, Sara Duterte, kung hindi ipasa Diyos kung anuman ang mga gagawin ni Boying Remulla bilang ombudsman. Maghanda-handa ka na. Kung sino man yung Diyos na sinasabi mo, talagang kailangan mong magdasal. Pero kaninong Diyos niya ba kayo nagdadasal? Hindi ba tinawag na ni Digong na stupid God ang Diyos natin? At ikaw, hindi ba sinabi mong ikaw ang presidente ng impyerno? So kaninong Diyos ka magdadasal? Sa Diyos ng impyerno? So kailangan mo talaga ng milagro ngayon, Sara Duterte. Dahil sa wakas, tapos na ang paghahari-harian ninyo, tapos na ang pagkukubli ninyo, tapos na ang pagtatago ninyo. Yung hinihintay ng taong bayan na hustisya at ang hinahanap nilang accountability galing sa iyo ay malapit na po natin makamtan. Dahil kung nagdadasal si Sara Duterte sa kanilang Diyos na sana maging mabait sa kanya si Boying Remulla, mas marami pong Pilipino ang nagdadasal sa aming Diyos na in God's time, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, tiagnin.